Ito na. Mga kababayan, ngayon po ay nasa dahig po yung mga Duterte. Lahat po sila nandoon, magkakapatid, pati ang tatay. Matagal na yung tatay doon, di na nga makauwi. Diba? So ngayon, sabi ni Sara, huli na daw ang pag-imbestiga ni PBBM sa flood control at korupsyon sa DPWH. Huli na daw. Alam niyo, minsan mga kababayan, hindi ko lubos maisip kung si Sara, nag-iisip ba talaga siya bago sabihin? Or talagang bobo lang talaga siya? Sabagay, DDS nga naman. Bakit? Alam niyo, itong mga Duterte, hindi naman siguro sila kasali dyan sa korupsyon sa flood control. Maliban kay Pulong, kasi questionable pa yung 51 billion niya eh. Pero pilit ni Sara na isali ang sarili niya sa issue sa flood control. Sa DPWH na yan. Pondo-pondo na yan. Ngayon mga kababayan, lumabas mismo sa bunganga ni Sara, lumabas mismo sa bunganga ni Sara na huli na daw ang investigasyon ni PBBM kasi mismo daw sa termino ng tatay niya may korupsyon na. Diba? Ito na ang isda mga kababayan, nahuhuli yan sa sariling bunganga, hindi sa buntot, hindi sa gilid, sa bunganga nahuhuli ang isda. Biruin ninyo alam daw niya kahit daw sa mga previous administration may korupsyon na. Di ba? Ito mga kababayan, mamaya susunugin natin yung mga DDS Mga DDS, huwag kayo magalit sa akin. Bakit? Alam kong hindi kayo bungol pero mga bobo kayo. Ito. Parinig natin Ito na mga kababayan. May ads lang. Inday Rama, hello po ma'am. Ay, gusto kong i-ano sa inyo, mga kababayan. Ang isda nahuhuli sa bunganga, hindi sa buntot. Hindi na bago ang nangyayaring korupsyon sa pamahalaan ayon kay Vice President Sara Duterte. Hindi na bago ang korupsyon sa pamahalaan. Kita ninyo? Sa bunganga niya mismo nang galing yan hindi na bago yung korupsyon na yan. Ito pa. Ang panayam sa Dahig, Netherlands. Sinabi ng Vice Presidente na mayroon ng korupsyon sa mga nakaraang administrasyon. Ngunit tila mas lumalala pa ito. Kita mo? Meron ng korupsyon sa mga nakaraang administrasyon. Mismo sa tatay niya, sa Duterte administration, may korupsyon na. Continue natin. Kasalukuyan. Kaya para kay VP Duterte, nahuhuli na sa aksyon ang kasalukuyang administrasyon sa kanilang ginagawang investigasyon, partikular sa ghost flood control projects. Well, sabi ko nga lagi, tulit at tulit yung administration. Alam naman na natin yung problema na corruption sa flood control. Hindi lang sa administrasyon, ito sa mga lahat ng mga dumaan na administrasyon, hindi lang sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Alam na natin yan lahat. Naging mayor ako 2010. Kita ninyo? Inamin ni Sara, hindi lang sa administrasyon ni BBM, kahit sa administrasyon ni Digong, may korupsyon. Kita mo na. Kita ninyo? Inamin mismo ni Buday. So ngayon, mga putang inang DDS, ito, mapapamura na naman tayo nito. Tanungin ko kayo. Kita nyo? Hindi lang sa administrasyon ni Marcos, kahit sa administrasyon ni Duterte, administrasyon ni Erap, administrasyon ni Ramos at ni Cory at ni Pinoy, may korupsyon na daw. So ngayon mga kababayan, mga DDS, huwag kayo magalit. Ulitin ko alam ko na bobo kayo, pero hindi kayo bungol. Inamin at sinabi ni Sara, mayor siya noon, presidente ang tatay niya, may korupsyon na. Ngayon, mga DDS, putang ina nyo. Iulitin kong sabihin, putang ina nyo talaga. Sigaw kayo ng sigaw. Bring him home, President Duterte, because Duterte is a good president, malinis, magaling.
So paano nangyari na hinayaan lang ni Digong na may korupsyon sa administrasyon niya? Sige nga, DDS. Di ba lagi niyong sinisigaw yan doon sa harapan ng ICC? Magaling na Pangulo yan. Si Risa Porcelo po. Matalino yan. Pinakamagaling yan. Bakit ngayon, mga putang ina ninyong DDS, inamin mismo ni Buday, paano naging magaling si Duterte na sigaw kayo ng sigaw sa ICC para pauwiin? Kung mismong inamin ni Sara sa administrasyon ng tatay niya, matindi ang korupsyon. Di ba? Kita niyo? Kita ninyo yung kabubuhan ni Sara? Nilaglag yung buong pamilya. Nilaglag yung administrasyon ng tatay niya. Kita niyo? Hindi lang flood control. Marami pang iba. Kita niyo? Sigaw kayo ng sigaw, magaling si Digong, malinis si Digong, matalino si Digong. Tapos ngayon mismo yung anak naglaglag. Administrasyon pa lang ni Duterte, may korupsyon na. Kaya huli na si Marcos ngayon na nag-imbestiga. O putang ina. So ibig sabihin pala mga kababayan, yung korupsyon na yan, kay Duterte pa nanggaling, hanggang sa ngayon, si Marcos lang ang nag-iimbestiga. Kung hindi pala si Marcos ang naging presidente, hindi natin malalaman na may korupsyon na pala. Sa panahon pa lang ng tatay niya at inamin niya mismo. Kita ninyo? Kita niyo? Kung gaano kabobo si Sara? Inamin niya mismo. So mga DDS, huwag niyong isipagsigawan dyan, matalino si Digong, malinis si Digong, magaling si Digong. Kasi bakit niya hinahayaan na may ganyang korupsyon kung magaling siya? Diba ang sabi ninyo, dapat si Duterte ang naging presidente. Dapat Duterte pa rin ang presidente. Bakit? Wala tayong makikitang patayan, wala tayong makikitang krimen, wala tayong makikitang nakawan, wala tayong makikitang hinold up, wala tayong nakikitang hinustage, wala tayong nakitang nirape. Kasi presidente si Digong. Pero ngayon mga kababayan, mismong sa bunganga ni Sara nagsabi, kahit naman sa kaninong administrasyong nakalipas, previous administration, may korupsyon na. Bakit hinahayaan ni Duterte na magkaroon ng ganyang korupsyon? Tatay nga mismo nilaglag niya, putang ina, di ba mga DDS? Kung hindi ba kayo tanga? Hanggang ngayon magbubulag-bulagan pa rin kayo. Sadyang, alam ko naman mga DDS na bobo kayo, pero hindi kayo bungol. Hindi kayo bungol. Hindi kayo bulag. Kita ninyo. Tatay niya mismo. Lahat ng mga dumaan na administrasyon, hindi lang sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Alam na natin yan lahat. Naging mayor ako 2010. Meron ng issue ng flood control, corruption. And mas worse lang sa atin ngayon. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo Kita niyo? na hindi lamang sa flood control projects may korupsyon dahil naranasan niya na ito noong siya pa ay kalihim ng Department of Education. Kahit siya mismo naranasan niya, mayor na siya noon. So bakit hinahayaan niya lang na magkurap ng magkurap? Presidente ang tatay niya. Sige nga. Merong isang DDS pumasok na isang putang inang DDS. Bobo rin yan. Pangit pa ng apelyido. Rose ang pangalan pero sumagpo. Pangit, ya. Kita ninyo? Alam niya, mayor siya noon, may korupsyon na. Ba't hindi nyo nilutas? Presidente tatay mo, mayor ka. Ba't hinahayaan mo ganyan may korupsyon pa rin? Tapos ngayon, buti nga, hindi niya sinisi si Marcos na si Marcos ang korap. Pansin ko ngayon mga kababayan, parang si Sara paunti-unti nang kumakampi kay PBBM. Napansin ninyo? Paunti-unti na siyang kumampi. Nung una, sabi niya, suportado ako dyan sa lifestyle check. Diba? Yung lifestyle check ng mga politician, suportado ko yan. Dapat hindi lang sa mga DPWH, dapat lahat ng politiko. Nakita ninyo? Sumuporta siya. Ngayon naman, sabi niya, huli na daw ang investigasyon ni BBM. Kasi sa administrasyon pa lang ng tatay niya, may korupsyon na. So, wala naman siyang sinabing masama kay PBBM.
Ngunit nilaglag niya mismo yung administrasyon ng tatay niya. Kita ninyo? Di ba? Nakita ninyo? Nilaglag mismo ni Sara. Administrasyon pa lang ng tatay niya, talamak na ang nakawan sa pira ng taong bayan at korupsyon. So huli na daw si PBBM. So ibig sabihin, yung pagnanakaw sa administrasyon ni Duterte, lumala lalo hanggang ngayon. Buti na lang, mayroong Marcos na iniimbestigahan. Paano kung si Sara ang naging presidente? Wala siguro tayong malalamang flood control issues niyan. Kasi bakit? Imbestigahan niya yung mga flood control ng mga ghost project dyan. Paano kung balikan ang kapatid niyang si Pulong? Kita niyo? Kita ninyo? Ang isda, sa bunganga na huli, hindi sa buntot. Kaya habang nagsasalita si Sara, para siyang isda. Alam mo, paghulugan mo ng pilit, gano'n, no? Ganyan. Pag hinulugan mo ng pilit yan, pagkain ng isda, gumagano, no? Diba? Ganun siya. Kaya nahuhuli siya sa sarili niyang bunganga. Yeah. Alam mo yung mga estilo ni Sara? Fish style. Isda na estilo yan. Pag hinulugan mo ng pilit, ganyan, gumagano, no? Alam niyo yon? Kaya yun nahuli. Shiminatlay, gurgur, na ni hao, sipaw, shipu, Xi Jinping, gurgur. Alam mo, gumaganon? Parang isda. Na, Marx Bautista, hello po ma'am. Kita niyo, parang siyang isda. Aminin mo ba naman na talamak na ang korupsyon sa administrasyon pa ng tatay mo at sa mga iba pang administrasyon? So huling-huli na daw si Marcos ngayon sa pag-iimbestiga. So ibig sabihin, yung sigaw pala ng sigaw ng mga DDS na magaling si Tatay Digong, pinaka-the best president. Putang ina, si Sara ngayon, inamin na korupsyon matalamak na sa panahon ng tatay niya. So paano yung nasasabi mga DDS at paano nyo nasikmura yan? Paano nyo naisabi at naipasok sa utak ninyo na magaling si Digong kung mismo yung anak niyang vice president ngayon nilaglag na talamak ng administrasyon ng tatay niya noon pa. Huli na si Marcos ngayon na nakabisto sa korupsyon na yan. Kasi sa tatay pa lang niya, talamak na ang korupsyon. Di ba? Putang ina. Northern Kumot. Shout out Zamboanga del Norte at sa late father kong Colonel Ramos of Concepcion, Tarlac. Mega love shout out po sa iyo, Northern Kumot. Kita ninyo. Mula sa bunganga yan ang galing. Talamak na ang korupsyon sa administrasyon ng tatay niya. Huling-huli na. It's too late ang pag-imbestiga ni Marcos Jr. Mayor daw siya noon. Hanggang sa naging sekretary siya ngayon ng DepEd. Alam daw niya. Putang ina, di ba? Ang isda na hulis bunganga, laglag ang tatay niya. Sunod, mga kababayan, eto na. Sabi ni Remy Binan. Hindi po. Ito sa tanong ni Remy Sisi, sa PECC, Remy Binan. Bakit naging talamak ang korupsyon ngayon sa administrasyon ni Marcos? Dahil inimmune ni Digong. Dahil hinahayaan ni Digong na magaganyan niyang mga kurakot na mga putang inang yan. Biruin ninyo si Diskaya, bilyon ang nakuhang pera. Kailan nag-umpisa? 2016 onward. Si Digong kailan nagpresidente? 2016. Di ba? Bakit hinayaan ni Digong na maging talamak ang mga makakapal na mukhang magnanakaw na yan? Kung hindi pa pala dahil kay Marcos, hindi natin mabisto yan. Paano kung hindi si Marcos ang naging presidente at kung si Sara ang naging presidente ngayon? Di putang ina, walang nangyayaring investigasyon dyan. Hanggang singaw na lang tayo, hanggang sigaw na lang, binaha tayo.
hanggang iyak na lang tayo, inanod yung bahay natin. Yeah? Oh. Ma'am Nori, nako maraming salamat sa yung super chat. Ayun, super love ka namin ni Modra Ken. Salamat sa iyo for always vlog with the honesty and truth. Salamat po, Ma'am Nori, sa yung $5 super sticker. Thank you so much po. Diba? Kita ninyo? Kaya naging talamak ang korupsyon ngayon dahil hinahayaan ni Digong sa administrasyon niya na magnakaw si Diskaya, magnakaw si ganito, magnakaw si ganyan, tumanggap yung mga senador. Yeah? Bakit 2023 lang iniimbestigahan? Salamat, sabi ni Remy Binan. Abay, malay ko po ba? Ako po ba ang presidente noong 2024? Noong 2022? 2021? Di ba si Digong pa? Malamang si Marcos kakapasok lang. Kaya 2023, iniimbestigahan 2022, kakaupo niya lang yan ang Pilipinas po mga kababayan, maraming pasikot-sikot, parang bulbul yan. Yung administrasyon ni Marcos ngayon, parang bulbul yan, maraming sanga. Hindi lahat ng sanga ng bulbul na yan ay nakikita niya. 2022, pumasok siya. 2023, inimbestigahan na niya. Kasi kakapasok pa lang niya. Di ba? Malamang 2023, imbestigahan na niya. Di ba? Ganon yun. Kung hindi yan hinahayaan ni Digong na ang sigaw ng mga DDS, the best president si Digong, saan mo punta ng the best yan kung mismong anak nilaglag siya? Yeah? Ito pa si Winnie Simbahon, putang ina. Ang pangit na mga pangalan ninyo. Alam mo, Winnie Simbahon, ang pangit na, mga DDS, bukod sa pangit ang pangalan, pangit ang mukha, bobo. Diba? Kita ninyo. Alam mo yung definition ng DDS, ulitin ko bobo, tanga, uto-uto, inutil, hampas lupa, patay gutom, manyakis, magnanakaw, dugyot, ano pa? Mahirap. 10 yan lahat. Kita ninyo? Ganyan kayo kalala. 10 na iba't ibang salita. Pinagsama-sama ang resulta DDS. Droga system. Idagdag mo pa yung fake news, uto-uto. Sinabi ko nga kanina. Idagdag, droga system. Ganyan ang mga DDS. 10 na salita, pinagsama-sama, ayun, boom, sabog, ultimo humba na pakaliit, pinag-agawan. Bobo si Digong, bobo si Sara. So, anong expected mo sa mga supporter? Bobo rin. Diba, sabi nga ni Miriam Santiago, mga kababayan, anong sabi ni Miriam? Ganito yan. Ang politisyan na tanga, ang buboto dyan, kapwa niya, butanteng tanga. Kaya siya mananalo kasi binuto siya ng mga tanga niyang butante. Hindi mananalo ang politisyan na tanga kung walang bumoto sa kanya na tangang butante. Yan ang sabi ni Miriam. Kanino ka ba makipagkaibigan? Mahirap kasi ang bobo makipagkaibigan sa matalino. Kasi bakit? Mabubugbog yan. Ilang beses mong turuan yan, hindi pa rin matuto kasi bobo nga. Mama Ribet Kawaski, maraming salamat sa yung 800 yen super sticker. Thank you so much. Diba? Kaya ang bobo, makipagkaibigan lang yan sa tanga, sa bugok, uto-uto, pangit, inutil, manyak. Yan. Mga bobo, magsama-sama yan sila. Mahirap kasi kapag tanga ka, kaibigan mo matalino, mabubugbog ka. Mahirap kasi na bobo ka, kaibigan mo matalino, masasapa ka. Kaya saan ba makikipagkaibigan ang bobo? Di dun sa tanga. Dun sa kapwa niya bobo. Diba? Mga kriminal pa. Yan mga DDS. Diba, Ma'am Susan Vergara? Kita ninyo? Ito, sunod, mga kababayan. Ano yung sunod? Ito pa, isa din to, DDS din. Paayaw-ayaw, ayaw aminin na DDS siya. Speaking, Marcoleta.